Piano, gitara, at violin ay ilan lamang sa mga instrumento na ginagamit upang makabuo ng isang kaaya-ayang musika. Sino nga ba ang mag-aakala na sa pamamagitan ng kutsara, tinidor, suyod, bisikleta at doorknob ay makagagawa ng isang instrumentong pagmumula ng inspirasyon? Ang musika. Isang natatanging nilalang sa larangan ng musika ang aming nakilala. Isang taong di mo akalain na makapagbabago sa konsepto ng musika. Lirio Salvador, isang pangalan na tumatak, kumintal at tumukwit sa mundo ng musika. Halina at lakbayin natin ang makulay at masalimuot na buhay ni Lirio Salvador. Ipinanganak sa lungsod ng Maynila noong ika-1 ng Pebrero taong 1968. Siya ay pinalaking mag-isa ng kanyang ina na si Resurrección Salvador. Matagal na nanirahan sa lungsod ng 13 Martires, ngunit kasalukuyang nakalagi sa lungsod ng Dasmariñas sa lalawigan pa rin ng Cavite. Nagtapos ng Fine Arts sa Teknolohikal na Universidad ng Pilipinas. Maliban sa pagpinta at pag-awit, isang namumukod tanging talento ang umusbong sa kanyang katauhan. Dahil sa kanyang masidhing pagnanasa na magkaroon ng gitara noong siya ay bata pa, natutunan niyang gumawa ng mga instrumento na yari sa scrap o mga patapon na gamit. Ito ang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. May kasabihan nga tayo na ang tagumpay ng isang lalaki, kaagapay nito ang isang nilalang, ang babae. Si Mary Ann Jimenez at Lirio Salvador ay naging magkasintahan ng mahigit 10 taon. Isang relasyon na humubog sa kanilang pagkatao. Relasyon na nagpatibay sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Relasyon na sumisimbolo sa isang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nagbigkis upang ang dalaway maging isa. Taong 2009, naganap ang isang kasalang kailanman ay di malilimutan ng sino man. Noong una, marami ang hindi nakatanggap sa kanyang likhang sining. Ngunit hindi naging hadlang ito upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Bagkus, pinagbuti niya ang kanyang gawain upang mapagtagumpayan ang larangan na kanyang pinili, pinaghirapan at sa kalaunay kanyang minahal, kung kaya't ito ay kanyang pinaglaban. Makalipas ang mahigit 20 taon, Lirio Salvador, the sound artist, titulo na nakamit sa pamamagitan ng pawis, luha at dugo. Sa malikot na imahinasyong taglay ni Lirio Salvador, naipakita niyang makalilikha ng isang di matatawarang likhang sining mula sa mga patapong bagay. Isang instrumentong pinagmula ng kakaibang musika. Ang obrang ito ay tinawag na sandata, bilang paglalarawan na ang mundo ay puno ng pakikipagsapalaran. Metal na pinagpingki-pingki, pinaglapat at pinagtama-tama ang siyang bumuo sa isang di matatawarang likhang sining. Ang mga obra ni Lirio ay pumukaw sa atensyon ng madla, kung kaya't ito ay tinangkilik ng mga tao at nakilala na rin sa ibang bansa. Pangunahin sa kilalang auction houses ang Christie's and Sotheby's sa Hong Kong. Ang mga sandata ay matatagpuan rin sa Metropolitan Museum sa Maynila, Drawing Room sa Makati at Espasyo Sinindikato sa Dasmariñas at sa iba pang tanghalan. Tunay ngang ang isipan ni Lirio ay ubod ng talas. Ang kanyang mga obra ay nabili mula 70,000 piso hanggang 750,000 piso. May mga pahayagan pa na ginamit ang kanyang mga obra kasama ang iba't ibang modelo. Si Lirio Salvador, isang alagad ng sining na biniyayaan ng matalinting na kamay at matalinong isipan. Ang
sandatang ubod ng tingkad ang siya ring nagbigay ng kislap sa pangalan ni Lirio na siyang nagluklok sa kanya sa pedestal. Hindi nagtagal ay nakabuo siya ng banda na kalaunan ay tinawag na Elemento. Nagkaroon sila ng sunod-sunod na pagtatanghal sa kabila ng pagiging kakaiba ng kanilang musika. Si Lirio ang siyang naging tagapagtaguyod ng kanyang banda. Ginagamit rin ng Elemento ang mga sandata sa kanilang pagtatanghal kaya naman sila ay di maihahalin tulad sa iba. Kaya nakapagtanghal na rin sila sa Singapore. Dahil sa angking talento ni Lirio, siya ay tinakdang lumipad papuntang New York upang mas pagyamanin pa ang kanyang angking galing sa sining. Malayo pa sana ang kanyang mararating, subalit ang lahat ng ito ay natigil matapos ang isang kahilahilakbot na pangyayari. December 30, 2011, na-aksidente naman siya. So, hit and run accident. So, ng isang motorsiklo. So, parang doon, biglaan kasi yun. So, akala ko nung una, simple lang na pagkabangga. Kasi ako nabangga na rin naman ako ng motor. Pero, wala naman, buhay naman ako. Pero hindi ko akalain na ganun nangyari sa kanya. So, yung, nung nakita ko siya, wala talaga siyang bali sa katawan, except yung brain niya. So, naoperahan siya sa brain. So, namaga yung ulo niya. Kasi may namuong mga dugo. So, yun lang. Tapos yun yung nag-cause ng sobrang pain. Siguro, naoperahan siya and then inalis yung skull niya. Kasi sobrang namaga. So, after 1.5 month, saka palang binalik ulit yung another operation. So, it takes 25 days sa ICU siya. Actually, 3 days lang talaga yung binigay ng doktor para mabuhay siya. Ang Elemento matapos nung aksidente, bihira na lang din yung performance namin. Although mayroong mga kilala kami na minsan ni-invite kami tumugtog. Tumutugtog naman kami and since wala si Lirio, minsan dalawa na lang kami na tumutugtog. So, okay pa rin naman yung Elemento, nagpe-perform pa rin naman. Basta nandyan yung mix ng data and nandito pa kami. Okay naman, magtutuloy-tuloy lang yan. Ninais ni Lirio na maibalik sa balanseng relasyon ang sigalot na nabuo sa pagitan ng mundo ng tao at makina sa pamamagitan ng kanyang mga likhang sining. Subalit sa kasalukuyan ay yakap muna siya ng kanyang higaan at wheelchair. Sa kabutihang palad ay patuloy siyang inaakay patungo sa ginhawa. May tuturing ng milagro ang mga pagbabago sa kondisyon ni Lirio. Kaakibat rin nito ang pag-asang papaboran ng langit na tuluyan ng makabangon si Lirio sa kanyang pagkakadapa. Si Lirio ay larawan ng katatagan. Patuloy siyang lumalaban kasama ang kanyang kabiyak na nagsilbing kanyang sandata, kalakip ang kanilang pag-asang siya ay muling magbabalik. Para sa akin, parang kumbaga pa rin lang, umaasa pa rin na makakabalik siya sa normal. Although sabi ng doktor, parang imposible na siya makabalik sa normal. So, yung mga, syempre, paggawa niya ng mga instrumento, baka hindi niya na magawa. Pero, syempre, hindi naman natin alam yung yung kapalanan ng tao. So, baka naman may dahilan kung bakit yun. Ang istoryang ito ni Lirio ay kailan may di nagnais na humakot ng simpatya, bagkus magbigay inspirasyon sa bawat tao na sumunod sa kanyang mga yapak. Kaya naman, ang sandatang ito tulog na'y umaawit pa sa puso ng bawat taong binigyan niya ng pag-asa.